I want to share the message of God na kung saan po magpapaalala sa atin na sa buhay natin, higit sa ano paman, ang higit nating pahalagahan ay ang ating kaluluwa. Let me share with you this morning, the message of the Lord ay entitled, Your Soul Above All. Yung kaluluwa mo, higit sa lahat. I do not know kung naaalala nyo po, na meron pong mga talata sa banal na kasulatan na ginamit ang Panginoon upang palalahanan po ang ating testimony speaker. Mark chapter 8 verses 36 and 37. Ang sabi po ng Panginoong Hesukristo mismo, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? For what shall a man give in exchange for his soul? Itong talatang ito, mga minamahal, ay talata po na magpapatibay sa mensahe po natin na higit sa ano pa mang bagay sa buhay ng tao, ang dapat niyang higit na pahalagahan ay ang kanyang kaluluwa. And that is the reason why you are here this morning. Ito po yung godly reason. Alam nyo, bawat pagkakataon na tayo po yung humahakbang, nagpapasya sa buhay, meron pong human reason. Like for example, bakit kayo nandito ngayong umaga? May human reason. Sapagkat may somebody na nag-invite sa inyo. Maaring kakilala, maaring kaibigan, maaring kamag-anak, maaring tao na hindi mo pa pahindian nung ikaw ay kanyang anyayahan. Yun yung human reason. Kaya ka nandito dahil pinaunlakan mo yung paanyayan ng tao. But I want you to realize this very important thing that I believe higit sa human reason, it is the divine reason. And I believe the divine reason why you are here this morning, sapagkat ang gusto ng Diyos, marinig mo ang mensaheng ito. Amen? Yeah, for you to hear the message. And the message is about salvation of our soul. Sa Biblia po, ang sabi, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Kaya sabi ko, itong naging yaman ng taong ito, di ba? Nag-iisip siya dahil ang dami pong inani ng kanyang mga pananim. Ang ibig sabihin po, talagang nanagana po siya ng gusto. And because of that, nagplano po siya. And then sa pagpaplano niya, nalibang na po siya na para bang ang buhay walang katapusan. At yun ang nakalimutan niya. And this morning, yun po ang gusto kong maging paalala sa bawat isa sa atin. So tingnan niyo po ang mga bagay na nandito po sa parable. Okay? Ang ating pinag-uusapan ay ang isang tao na kung prosperity ang pag-uusapan, masagana po siya. Pero tingnan nyo po, ang unang gusto kong pansinin po natin ay yung tinatawag nating, di ba, selfish planning. Yung kanyang plano. What I would like you to see this morning sa parable na ito, yung kanyang plano. Alam niyo po ba yung tanong niya? And he thought within himself, saying, what shall I do? Yung tanong pong ano ang gagawin ko, ang magdadala sa iyo sa tinatawag nating plano. Na kapag ka sinagot mo na yung tanong na ano ang gagawin ko, yung sagot na ito na yung plano. At gusto ko po na ulit-ulitin sa inyo na dito po sa parable na ito, talagang napaka-selfish ng ating pong pinag-aaralang tao dito sa parable. At ang katibayan ng pagiging selfish ay yung kanyang plano. Pansinin niyo po, uulitin ko. Ang sabi niya, ano ang gagawin ko? Sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking inaning bunga. Ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking bangan at gagawa ako ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking pag-aari at sasabihin ko sa aking kaluluwa. Kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Tingnan niyo po ang planong ito. Punong-puno ng sarili. Di ba? And let us face the fact that most of the people in their plans, sa plano nila, puro sa sarili.
Anong gagawin ko? Ito gagawin ko. I mean, katulad po nung aking ibinigay na halimbawa sa inyo, na pag nagbilang kayo, ang ikot ng buhay niya, ang ikot ng plano niya, puro sa sarili. Okay? Simple po ang ating pag-aaral. How about you this morning? Kamusta po ang plano mo? Gugustuhin ko na mas maging malaki pa ang aming bahay, na magkaroon pa ako ng maraming sasakyan, na lalo pang sumagana ang aking negosyo. Actually po, sa nakikita ko, wala namang problema doon. Ang problema lang doon, kung sa lahat ng plano mo, hindi mo nabigyang halaga yung nagbibigay sa iyo ng buhay at nagbibigay sa iyo ng lahat ng tinatangkilik mo sa buhay. Kasi lahat ng ginugusto ng tao, sa katotohanan, like what we have heard this morning, hindi makapagbibigay ng satisfaction. Kasi yan yung mga bagay na kapag ginusto mo at nagkaroon ka na, for sure, dadalik ka niyan sa maggugusto ka pa, ng higit pa, ng higit pa, ng higit pa, hindi mo maabot ang level of contentment and satisfaction because we cannot deny the fact na lahat ng bagay sa mundong ito, hindi yan ang magbibigay ng tunay na satisfaction sa iyo. Amen? So yun po ang makikita natin, na nagana na, ang gusto, managana pa. Yung iba nga, hindi lang nanagana eh. Yung iba nga, namagana eh. Di po ba? Hindi lang nananagana, namamagana. So, ang gusto kong maintindihan po natin, dito po sa parable, dinadala tayo sa kaisipan na kung ikaw ay magpaplano, huwag kang magplano ng sarili mo, and let us consider the plan of God in our life. Hindi yung kung ano gusto ko, kundi kung ano ang gusto ng Diyos para sa akin. You know why? Sapagkat mas maganda ang gusto ng Diyos sa buhay ko kaysa sa mga bagay na gusto ko. Maraming bagay sa buhay na ito na ginugusto mo without you knowing, maglalayo sa iyo, maglilis ng buhay mo, magpapariwara ng buhay mo, at gugulo sa pamilya mo. Kaya importante po to always be guided by God in all sa ating pong mga plano. Diba? Selfish planning. And then, it is also good to consider here the self-centered priority. Diba? Tingnan nyo po, yung prioridad niya, puro sa flesh, puro sa sarili, puro sa pangkatawan, puro sa pangmaterial. Yun po ang sentro ng kanyang prioridad. And yung iba nga, ang sabi nila, ay grabe, kung alam mo lang, talagang para ako masenso, pinapatay ko ang sarili ko sa paghahanap buhay. Sabi ko nga, parang contradiction yun ah. Diba? Pinapatay ang sarili sa paghahanap buhay. Diba dapat hanap buhay, ikabubuhay, hindi ikamamatay, diba? Pero karaniwan sa mga tao, walang problema. Kaya nga, may mga pagkakataon po, iniisip ko, teka, I am always thinking and preparing yung aking future, but how about yung aking present? Am I enjoying my present life? Yun po yung dapat eh. Diba? I-secure at i-settle natin ang ating future, pero hindi po sa punto na hindi natin ma-enjoy yung presenting buhay natin. Kaya mga minamahal, ang buhay magulo pagka walang tamang prioridad. Sa Bible po, ang katuru-turuan sa atin, mismo ng Panginoon, higit sa ano paman, higit kanino paman, you need to consider first God in your life. Amen? Ano po ang sabi ng Matthew 6:33? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat ng ginugusto mo, ibibigay naman pala ng Diyos yan eh. Kailangan lang itama mo prioridad mo. Pero kahit kaano kasagana ang buhay mo, pag namali ka ng prioridad, mapapansin po natin, in the end, magsisisi ka. Bakit? Sapagkat hindi mo nabigyang pahalaga ang Diyos sa buhay mo. Paano naman yung pangangailangan pangkaluluwa? Kasi ang sabi niya, and I will say to my soul, soul, thou hast much treasures laid up upon many years. Diba? Kaya, anong gagawin ko? Eat, drink, and be merry. Kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Pag inisip niyo po, yung idea na para bang yung katuwaan ng tao nakasalalay sa mga bagay na tatangkilikin niya. Diba? So kaya, kamusta po ang prioridad natin?
Sa buhay natin, ano mas pinapahalagahan natin? Yung katawan ba natin? Yung isusuot ba natin? Yung pera ba? Yung kasaganaan sa mundong ito? Ang totoo po niyan, kahit gaano kayaman ng tao, pagka po binigyang pansin ang katotohanan ng kamatayan, kahit kayamanan, walang magagawa para pigilin ang kamatayan. Tama po ba? At ito po yung serious problem. So ayoko pong habaan tong message natin. Gusto kong tukuyin na lang po natin yung tatlong mahalagang bagay dito sa parable. Number 1, yung kanyang selfish planning. Yung kanyang makasariling pagpaplano. Self-centered priority. Na yung ang gusto niya lagi, yung para sa bagay na material, para sa bagay na pampisikal, pero hindi niya nabigyang prioridad yung pong kanyang kaluluwa, yung kanyang buhay. Kaya ang aking pong nais na sentrohan ngayon sa inyo, maaari po na maganda nga ang bahay nyo, marahil po ang laki nga ng mga properties ninyo, marahil po ang gaganda nga ng mga sasakyan natin, marahil po ang dami nating pera sa bangko, pero ang tanong, hanggang saan po ang lahat ng yan? Ang tanong, sa panahon na ikaw ay mamatay, saan patutungo kaluluwa mo? That is actually one of the most important question sa buhay natin. Kasi marami na tayo napatunayan na kahit mayayamang tao, nung dumating ang kamatayan, wala silang nagawa. Diba? At lagi kong ang binabanggit, eto, wag kayong makukulitan sa akin, pero para sa akin, magandang paalala po ito eh. Hindi ba ang reality sa buhay natin, may mga tao po na dahil sa kanilang kayamanan, gusto po nila na talagang maprolong yung kanilang buhay. Diba? Pagka nagkasakit po yan, hindi po pupunta yan doon sa mga clinic lang. Pagka nagkasakit po yan, ang unang iisipin yan, yung sikat na hospital, yung advanced na hospital, yung espesyalistang doktor, kahit gaano kamahal yan, hindi po nila panginayangan yan. Why? Because iniisip nila na doon sa karamdaman nila, po pwedeng mapahaba ang buhay nila kapag ka maganda ang hospital, kapag ka espesyalista yung doktor, kapag ka advanced yung mga technology and machineries na gagamitin po. Pero sa reality, napigil ba ng magandang hospital yung kamatayan ng tao? Napigil po ba ng mga espesyalistang doktor ang kamatayan ng tao? Mga kapatid, walang may kapangyarihan sa buhay kundi Diyos lamang. At ang kamatayan po ay hindi maiiwasan pagka darating sa buhay. Meron lagi kaming pinapaalala, death is unavoidable. Death is unstoppable. And death is unpredictable. Anong ibig sabihin? Unstoppable. Pagka mamamatay ka, hindi mo kayang pigilin yan. Unavoidable, hindi mo rin kayang iwasan yan. Unpredictable, hindi mo alam kung kailan darating yan. Matanong ko lang po, meron po ba sa inyong nakapagpa-schedule ng inyong kamatayan kung kailan? Wala po nakapagpa-schedule yan. Kasi kahit na gusto mo pang mabuhay, pagka oras mo na, wala kang magagawa. Di ba? Hindi po natin po pwedeng sabihin na dahil magandang lalaki ka, mahaba ang buhay mo. Paano na kami kung yun ang batayan? Di ba? Baka nung nakaraang taon pa lang, wala na kami. Di ba? Di masyadong magiging mahaba ang buhay ng pastor nyo rito. Kapag ka yun ang batayan ng haba ng buhay. Di ba? Ang ganda mo, hindi pipigil sa kamatayan. Ang kayamanan mo, hindi pipigil sa kamatayan. Ang kasikatan mo, hindi pipigil sa kamatayan. Gaano karami ng mayaman ang nakilala natin, pero patay na ngayon. Kinilalang pinakamayaman, pero patay na ngayon. Gaano karami ang mga sumikat, at isang halimbawa na po, si Elvis Presley, na hindi biro ang kanyang pagsikat, pero patay na po ngayon. Mga minamahal, ang ibig kong sabihin, kayamanan man, kagandahan man, katanyagan man, kapangyarihan man, anumang posisyon sa lupang ito, hindi kayang pumigil sa katotohanan na kamatayan, because as what I have said, ang kamatayan po unstoppable, unavoidable, and unpredictable. Kaya ang laging biro ko, di ba? Meron pong mga mayayaman na pinipilit pahabain ang buhay, pero wala silang nagawa. At meron namang mga sawi sa buhay
na dahil sa dami ng problema nila, nag-iisip sila, halos lahat na lang yata ng problema ay dinagan na sa akin. Kasi meron naman tao talaga, pati problema ng kapitbahay, pinakikialaman di ba? Problema lang niya, hindi niya maayos-ayos Pati problema ng, di ba? Pati yun po mga kapatid kaya meron naman mga tao na kung paanong yung mayayaman, gagawin ng lahat, madugtungan ng lambuhay. Meron naman mga tao na sawa na sa buhay, pagod na sa buhay, ayaw na sa buhay, kaya gusto na niyang mamatay. At meron po akong laging nahalimbawa. Alam niyo kung sino po yan? Si Facundo. Hindi po kaya ni Eddie Mesa ito, kaya makinig po kayo sa akin. Kilala niyo po pa si Facundo? Si Facundo may trabaho, maliit ang sweldo. Doon siya sa pier, tagapos ng barko. Si Mang Isla ay ambisyoso, ang nais na manugang ang milyonaryo. Kaya nang umakyat ang ligaw, si Facundo ay diretsong iniyan ni Mang Isla ito. Hindi ka dapat maligaw sa aking anak pagkat ikay patay gutom, mahirap at hamak. Sa sama ng loob ng kawawa si Facundo, pinilit niya lisan ni malupit na mundo. Kumuha ng lupit, kumuha ng lason, kumuha ng baril na 45. Umakyat sa tulay, lupit ay tinali, ininumalason at siya ay nagbigti. Nagbaril sa ulo, ngunit ito'y place, tinamaan ng lubid na lagot ito. Nahulog siya sa ilog, nakainom ng tubig, nailuwa ang lason, anong milagro, nabuhay si Facundo. Nakita niyo po? Buti na lang, naisip ko si Facundo. Isang nakatatawang rap, pero isang katotohanan na sa buhay natin, may mga taong gusto pang mabuhay, pero pag oras na nila, wala silang magagawa. At meron namang mga tao ng akala nila, sa hirap at sakit sa buhay, ang akala nila katapusan ng lahat ng ito ay kamatayan, without them knowing na ang kamatayan po hindi katapusan ng lahat. Ang kamatayan po'y pintuan patungo sa kawalang hanggan. At ang pinakamalaking question, saan natin gugugulin ang ating pong kawalang hanggan? And it is good that this morning, mapaalalahanan tayo. Anong gagawin ko? Wala akong mapaglagyan sa aking inanimbunga. Itong gagawin ko. Igigiba ko ang aking bangan at gagawa ako ng lalong malalaki at doon ko ilalagay lahat ng aking butil at aking pag-aari at sasabihin ko sa aking kaluluwa. Kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Ang nakalimutan niyang ka, yung susunod sa verse 20, ang sabi ng Panginoon, patay ka. Di ba? At sabi ng Diyos sa kanya, this night, thy soul shall be required of thee. At ano na mangyayari sa lahat ng mga inihanda mo? Anong paalala? Ganun nga ang taong nagpapakayaman sa sarili, pero hindi sa Diyos. And you know what? Kahit na ikaw ang pinakamahirap na nabuhay sa mundo, may katapusan ang buhay sa mundo. Ang ibig sabihin, lahat ng hirap mo sa mundo, yan po ay temporary. Ang pangwalang hanggan, yung pagkatapos ng buhay sa mundong ito. Kaya nga, kung ako po ang lalagay sa katayuan ng bawat isa, mas pipiliin ko na po na hindi man ako naging masagana sa buhay na ito, pero alam ko na dahil si Jesus ay naparito upang iligtas ako, alam kong pag natapos ang buhay na ito, walang hanggan na kapulihan at kalwalatian sa piling ng Diyos. Kaysa naman nagpakasagana nga ako sa buhay na ito, pero pagkatapos ng lahat, walang hanggang pagdurusa ang mararanasan ko. Pero you know what I realize in this life? Pwede ka rin namang mabuhay ng sagana sa lupa nang hindi mo nakalimutan ang pinakamahalagang bagay. Ito ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Paalala lang po sa lahat, James chapter 4, verses 13 and 14. Tingnan niyo po ang sabi ng talata. Go to now, ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Plano po yan. Larawan ng tao na nagpaplano sa kanyang sarili. Ang sabi ng talata, go to now.
Magsiparito kayo ngayon. Kayo na nagsasabi, today or tomorrow, we will go into such a city and continue the year and buy and sell and get gain. Anong sabi ng 14? Whereas you know not what shall be on tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Ang sabi po ng talata, ano ba ang iyong buhay? Diba? Sa iyo na hindi nakakalam kung ano mangyayari bukas, ano ang iyong buhay. Ito nga'y parang singaw na sa sandaling panahon, ngunit kapag dakay, napapawi. Siguro po payagan nyo lang na sa naranasan po ng kapatid natin, at isa siya sa talagang sobrang na-appreciate ko po dito sa church, si Brother Joey. May masamang tao na nag-isip na tapusin ang kanyang buhay. Pero hindi pa tapos ang Panginoon. Hindi pa tapos ang Panginoon. And you know what? Sa totoo lang, kahit natapos ang buhay niya, dito lang po sa lupa yun. Ang importante, alam natin ang pangako ng Diyos. At hindi natin alam, maaaring may taong ang lakas-lakas ngayon. Hindi ba yan ang naririnig natin? Wala na siya. Kausap ko pa siya. Ang sigla-sigla pa nga niya. Di po ba? Sometimes ganun po yung mga senaryo. Wala na pala siya ngayon. Ngayong February, as I recall, si Brother Eddie po ay magse-celebrate ng kanyang, maniwala kayo't hindi, 85th birthday. 85th! Alam niyo po bang bonus na bonus po yun? Sapagkat sa Biblia, ang sabi ng Bible, di ba? The days of our years are 70 years and 10. 70 po yun. And if by reason of strength, magiging 80 years. 80 po yun. Mag-85 na po siya. Ang nanay ko po, 91 years old na. Bonus na bonus po yun. Pero po pwede po ang sabihin natin, total si Brother Eddie, more than 80 na, buhay pa. Tayo 40 pa lang tayo ngayon. Siguro, ang haba pa. No. Sapagkat kung pupunta ka sa sementeryo, isang katotohanan ang mapapatunayan mo. Iba-iba ang sukat ng libingan. Nakakita ba kayo sa sementeryo ng maliit na libingan? Anong ibig sabihin nun? Hindi, may mga unano rin di ba? Depende po, depende. sabi nung isa, dalan-dala na ako, ginanong pa ni Bishop Para po medyo, di ba? Maliit na libingan, meaning to say, wag mong ikakatwir ang bata pang anak mo. Any moment, maring mawala po yan. Bata na mamatay. Meron pong kaayusan lang, di ba? At meron pong malalaking libingan. Ibig sabihin, bata, matanda na mamatay. At pag pinansin nyo po, meron pong nakatira lang sa patong-patong na apartment. Di ba? Yun ang tawag. Yung libingan pong patong-patong, pag hindi ka nakaupa, iaalis po yata yan, at dadaling kung saan-saan. Di ba? Ibig sabihin po nun, may hirap na mamatay. Pero may mga libingan na mapapahiya bahay natin. Sa ganda. Yung mga musileo nila, di po ba? Ang gaganda. Ang ibig sabihin nun, mayaman yun. Anong mensahe? Bata, matanda, namamatay. Mahirap, mayaman, namamatay. At pansinin nyo, puro lalaki lang ba ang pangalan? May mga babae din. Babae, lalaki, namamatay. Wala pong sinisino ang kamatayan. At kung kamatayan ang pag-uusapan, hindi natin kayang iwasan. At alam niyo kung ano mabuting balita? Hindi mo kayang iwasan ang kamatayan, pero pwede mong iwasan ang kapahamakan. And the only way for me to escape hell is to take the only way to heaven. And the only way to heaven is no other than our Lord Jesus Christ. Si Pastor Kenneth po, kung napansin nyo, para lang po malinaw sa mga bisita natin, panay po ang pagbibigay niya ng emphasis. Hindi po ang baptist ang makapagliligtas sa inyo. Hindi ang pagiging baptist ang magdadala sa inyo sa langit. Sapagkat sa turo po ng baptist, si Jesus lang po ang daan patungo sa langit. Bago po tayo magtapos, basahin niyo po yung ilang mga talata. John 14:6. Jesus saith unto him, sabay-sabay,
I am the way, the truth, and the life. And no man cometh unto the Father but by me. Ano ang sabi po ni Jesus? Ay, alam mo, iba-iba lang naman ang daan, pero puro sa langit patutungo yan. Yan po ba sinabi ni Jesus o ang sabi niya, ako ang daan? So hindi totoong iba-iba lang ang daan, pero puro sa langit patutungo. No. The only way to heaven, according to the claim of our Lord Jesus Christ, siya lamang po. Sinabi sa kanya ni Jesus, sino po nagsabi? Si Jesus. Ano ang sinabi ni Jesus? Ako ang daan. Hindi niya sinabing kami ang daan. Hindi niya sinabing iba-iba ang daan. Hindi rin niya sinabing ako ang isa sa mga daan. Ang linaw ng sinabi po ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Ang tanong, nasaan ba ang Ama? Ama namin na nasa? So, sino man na hindi makakaparoon sa Ama, meaning, sino man na hindi makakaparoon sa langit, kundi sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo kung bakit? Acts 4:12. Mga Gawa 4, talatang 12. Ito po ang pahayag ng salita ng Diyos patungkol sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Acts 4:12. Neither is there salvation in any other. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Wala raw po. Sa Tagalog, ang sabi po dyan, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Simple way of understanding the verse. Kung walang ibang pangalan, it means to say, may tanging pangalan. At ano po ang pangalan yan? Jesus. Matthew 1:21, please. Matthew 1:21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Ang dahilan kung bakit naparito po si Jesus sa lupa, hindi para magtayo ng kung ano-anong relihiyon. Kaya po siya naparito sa lupa, Luke 19:10. Para sa huling talata po natin, Luke 19:10. Ano po ang sabi? For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ngayong umagang ito, naaralan po tayo tungkol sa parable, na dito sa parable, merong isang tao na makasarili sa kanyang pagpaplano. At ang prioridad, self-centered. Kaya ang kanyang serious problem, mamamatay siya. Pero ano nang mangyayari sa lahat ng kanyang pinagpaguran? And this morning, we're so blessed sapagkat napaalalahanan tayo, hindi lang po ng patotoo ni Brother Eddie Mesa, kundi ng maliwanag na salita ng Diyos na nagsasabi that Jesus Christ came to seek and to save that which was lost. Kaya sa mga bisita natin, huwag po kayong aalis nang hindi nyo po tiniyak ang kaligtasan na ibinibigay ng ating Panginoon sa bawat isa. September 7, 1984, hindi ko po makakalimutan, I decided to open my heart to Jesus, and by faith, I accepted Him as my Savior. By faith. Kasi nakita ko, hindi yung gagawin ko, hindi yung ginawa ko, hindi yung magagawa ko ang makapagliligtas sa akin, kundi yung ginawa ni Jesus Christ para sa akin. Na siya'y namatay, nalibing at muling nabuhay, at sa sino mang sa kanya'y mananampalataya, sila'y magkakamit ng buhay na walang hanggan. Yumuko tayong lahat at pumikit. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa lahat ng ginawa mo ngayong umagang ito. And thank you, Heavenly Father, for your word. I pray, O God, na ngayong umagang ito, nawa tumanglaw ang liwanag mo sa isip at puso ng bawat isa. Maging ang amin po mga bisita ngayong umaga. Nawa na-realize po namin na sa kalipunan ito, ang main concern ay ang kaligtasan po ng aming mga kaluluwa. Hindi po kami nag-o-offer ng kung ano-anong bagay, kundi yung mismong offer mo para sa amin. Salamat po, O Diyos, sapagkat Ikaw ang aming tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa, matapos yung pong marinig ang mensahe,
Napakahalaga po nito sapagkat ito po ay inihandang mensahe ng Diyos dahil sa pagmamahal niya sa atin na gusto po niya na ang bawat isa makatiyak ng kaligtasan. Ngayong umagang ito, if the message of God is very clear to you, that Jesus Christ is the only Savior, and you want to open your heart to Jesus this morning, and by faith, angkinin mo siya bilang iyong tagapagligtas. Nakita mo na katulad ko, makasalanan ka rin. Nakita mong hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. And you realize that Jesus Christ is the only Savior. And this morning, yung heart mo, gusto mong buksan para kay Jesus Christ. Para siya sa buong pananampalataya'y kilalanin mo bilang iyong tagapagligtas. Those who would like to receive Christ this morning, gusto nyo pong tanggapin si Jesus, habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa, may I see your hand? Mari ko po ba makita ang inyong kamay? I believe Jesus Christ is the only... Thank you po, thank you po, thank you for your honesty. Huwag po kayo mahiya. Hindi po nakakahiyang tanggapin ng Panginoon. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa lupa. Huwag tayo matulad dito po sa taong ito na masyadong nalibang sa buhay at hindi niya na-realize na isang araw mamamatay siya. Ang problema, saan pupunta ang kaluluwa niya? Importante po na sa buhay na ito, buhay pa tayo. Matiyak na po natin ang ating kaligtasan. And it is by receiving Christ, who is the only way to heaven. Tanggapin mo siya sa puso mo. Those who would like to receive Christ, may I see your hand? Huwag niyo po ibaba. Pakitaas niyo lang po ang inyong kamay. Lalo na kung sincero po kayo sa puso po ninyo, na katulad ng sinabi po ng testimony speaker natin na hindi mo siya ikakahiya. Para hindi po kayo mangawit, tayo lang po kayo dyan sa inyong lugar, please. Lahat po ng nakataas ang kamay, just stand up po. Thank you so much. Sige po, hindi po nakakahiyang tanggapin ng Panginoon. If you really want to accept Christ, maaari nyo na pong ibaba ang inyong kamay, tayo na lang po kayo sa inyong mga lugar. Gusto ko lang po kayong gabayan sa panalangin. Lahat po ng nagtaas ng kamay, please, tayo po tayo. God bless you po. God bless you po. Huwag po kayong mahiya. I just want to guide you sa panalangin po. Lahat po ng nagtaas ng kamay. The message is true. The message is right. Any moment ang tao mamamatay. Pero ang importante talaga sa tao, hindi kung gaano siya naging kayaman, kundi yung natiyak niya na buhay pa siya. Nasa kanya na ang Panginoon at anumang oras mamatay, sa langit siya pupunta. Sige po, tumayo lamang po kayo at sumunod po kayo sa panalangin ito ng tapat sa inyong puso. Manalangin po tayo. Kayo po sa inyong kinatatayuan, kung sincero po kayo, talagang sa buhay na ito, na-realize nyo, tama ang salita ng Diyos. Si Jesus lang ang tagapagligtas. Na-bless ako sa nangyari kay Brother Eddie Mesa, na sa lahat ng kanyang kasaganan at katanyagan, nakita niya, kailangan niya ang Panginoon. Gusto kong aminin, kailangan ko rin ang Panginoon sa aking buhay. Bago maging huli ang lahat sa iyo, nais ko ibigay sa iyong pagkakataon. You stand up, sumunod ka sa panalangin ito ng mataimtim, matapat sa iyong puso. Huwag kang mahiya. Tawagan natin ang Diyos. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa mensahe na narinig ko ngayong umaga. Inaamin ko po, O Diyos, na ako po'y makasalanan, na hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Patawarin mo po ako, Panginoon. Pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan at buong pananampalataya. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, sa puso ko bilang aking tagapagligtas. Buong pananampalataya, ikaw ang aking tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa kaligtasan na ipinangako mo sa iyong salita. Ngayong ikaw ay aking tanggapin. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aking Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay.